In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Esaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan, ku'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig ay hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos. At ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinasabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuro ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Alalong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at pagunita kay Santa Scholastica, isang dalaga. Sa mabuting balita ngayon, malinaw na binabalaan tayo ni Jesus laban sa pagiging panlabas lang ang pananampalataya. Galit ang mga Pariseo
dahil hindi naghugas ng kamay ang mga alagad. Pero ang punto ni Jesus ay mas malalim. Malinis ba ang puso? Sabi ni Jesus, ang paggalang na handog sa akin ay sa bibig lamang, hindi sa puso. Marami sa atin, kahit ngayon, ay religious sa itsura, pero kulang sa puso. Nagro-rosaryo, pero galit pa rin. Nagsisimba, pero mapanghusga. May debosyon, pero walang malasakit sa pamilya, sa mahihirap at sa kapwa. Katulad ng kurban, ginagawang dahilan ang alay sa Diyos para umiwas sa tunay na obligasyon, lalo na sa pagmamahal at paggalang sa magulang, pamilya at kapwa. Halimbawa sa panahon ngayon, busy ako sa church ministry, pero napababayaan ang pamilya. Religious ako, pero puro paninira at fake news sa social media. Tradisyon na yan, pero salungat na sa diwa ng Ebanghelyo. Hindi masama ang tradisyon, pero mali kapag mas mahalaga ang ritual kaysa pagmamahal. Mas mahalaga ang batas kaysa awa. Mas mahalaga ang anyo kaysa katotohanan. Ang aral ng bilang Romano Katoliko ay ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi kontra sa pagmamahal sa tao. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang panlabas na anyo. Tulad ni Santa Scholastica, ang kabanalan ay hindi ingay, kundi malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagbubunga ng pagmamahal. Ang tanong sa atin ngayon, malinis ba ang kamay ko sa ritual? Pero marumi ba ang puso ko sa galit, inggit at pagmamamataas? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang Diyos na tumitingin sa puso at hindi sa panlabas na anyo. Lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob at pagtitiwala. Para sa mga may mga karamdaman, ipinagdarasal namin ang agarang paggaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ng aking buong pamilya, pati ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood dito na may karamdaman. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay, O Panginoon, para sa gabayan mo ang aming mga mahal, ang Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng obispo, aming Kura Paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya,
upang patuloy nilang pangunahan ang simbahan na may karunungan, tapang at kabanalan. Ipinagdarasal namin ang gobyerno ng Pilipinas, naway mamuno sila na may takot sa Diyos, malasakit sa bayan, at katotohanan sa paglingkod. Ipagkaloob mo ang kapahingaang walang hanggan kina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpi, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, at sa lahat ng aming idinadalangin. Tanglawan nawa sila ng iyong walang hanggang liwanag para sa aming lahat. Iligtas mo kami, O Diyos, sa lahat ng unos, kalamidad, kapahamakan, at linisin mo ang aming mga puso upang kami maging tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, kasama ang lahat ng mga banal, lalo na si Santa Scholastica. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!